Kabanata 181. Mahusay na tagumpay. Hindi na nagsalita si Tyr. Tinimulan niyang gamitin ang paraan ng nanginginig na karayom upang maglapat ng simpleng anesthesia para kay Heather. Pagkatapos noon, ginamit niya ang silver scalpel para maingat na buksan ang tiyan nito. Bagamat ang nanginginig na karayom ay nagbigay ng anesthetic effect, ito ay malayo sa mga epekto na ibinigay ng isang anesthetic injection. Kaya naman, ang prosesong ito ay walang alinlangan na katulad ng pagsaksak ni Tyr kay Heather sa tiyan. Ang sakit was inevitable. Madam York, pwede kang sumigaw kung masakit. Okay lang. Okay. Nagsisimula ng mamuo ang pawis sa noo ni Heather. Mr. Summers, mas matanda ako sa iyo ng ilang cycle, kaya pwede mo na lang akong tawaging Tita Quelch. Sa totoo lang, noong una kitang makita, napakasaya mo. Umiti si Tyr. Sino ang nakakaalam na gagamitin ni Heather ang mga pag-uusap bilang isang paraan upang magambala ang kanyang sarili? Oo naman, Tita Quelch. Susunod, kakailanganin kong bigyan mo ako ng feedback sa kung ano ang iyong nararamdaman sa lahat ng oras. Hindi tinanggihan ni Tyr ang pagtawag sa kanya ng ganoon. Sa katunayan, noong una niyang makita ang babaeng ito, nakaramdam din siya ng pamilyar na pakiramdam. Mabait at maamo ang personalidad ng babaeng ito, kaya kahit may sense of intimacy, expected na lang. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ni Tyr ang pagsasagawa ng operasyon kay Heather habang nakikipag-chat ito sa kanya paminsan-minsan. Si Tyr Summers lang ang kayang mag-multitask sa ganitong paraan. Mr. Summers, for you to be so capable at a young age, dapat nahirapan ka noong bata ka. Sagot ni Tyr, Tita Quelch, Tyr na lang ang itawag mo sa akin. I've never actually had a hard time as a kid. But after something happened at home, I did have a hard time after. Natigilan si Heather. Anong nangyari sa bahay? Umiling si Tyr. I don't feel like bringing up the past. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Matitiis ba? Yeah. Ungol ni Heather habang bahagyang nanginginig ang katawan. Mabilis na nagdagdag si Tyr ng ilang nanginginig na karayom. Nakakabilib talaga na kayang tiisin ni Tita Quelch hanggang ngayon. Sanay na ako sa sakit. Pumunta ka ba para ipagamot ako sa $50 million consultation fee? Umiling si Tyr. Ito ay para sa 7 talulot na lotes. Ang aking anak na babae ay Nalison at ang kanyang buhay ay nasa panganib. Ang 7 talulot na lotes lamang ang makapagliligtas sa kanya. Nagulat si Heather. Little Tyr, may anak ka na. Ilang taon na siya? 5 taong gulang. Anong klaseng halimaw ang gagawa ng ganoon sa isang 5 taong gulang na batang babae? Galit na galit si Heather at medyo nabalisa. Mabilis na sinabi ni Tyr, Tita Quelch, huwag kang masyadong ma-excite. Makakaapekto ito sa operasyon. Mahabang kwento. Gama na ba ang pakiramdam mo ngayon? Mas maganda, tumango si Heather. Pero sayang naman na ikaw, Little Tyr, ay may asawa na. Tiyak na mahal kayo ng iyong asawa sa isa't isa. Oo, umiti si Tyr. Romantic pa rin ang relasyon namin. Tila medyo nadismaya si Heather. Kasing edad mo lang ang anak ko. Sayang naman siya. Biglang napasigaw si Heather sa sakit. Natagpuan ni Tyr ang kanyang nasirang bahagi ng bituka at marahan itong pinutol. Ang matinding sakit ay hindi kinaya para kay Heather. Nanginig ang kanyang katawan at agad na dinagdagan ni Tyr ng mga karayom para makontrol ito. Pagkatapos noon, nahimete si Heather. Nang magkamalay siya ay tinatahinan ni Tyr ang kanyang sugat. Sa mangkok ng porselana sa tabi niya ay isang bahagi ng nasirang bituka na kasing laki ng hinlalaki. Nakakatakot ang itsura nito. Ilang oras ako nakatulog. Halos 3 oras. Ano ang nararamdaman mo ngayon, Tita Quelch? Hindi naman gaanong masakit. Paano nangyari ang operasyon? Ito ay isang malaking tagumpay at ito ay tapos na. Huminga ng malalim si Tyr at tumayo gamit ang panyo sa tabi niya para panasan ang pawis sa noo. Ang 3 oras na operasyon na ito ay napagod kay Tyr. Hindi ito madaling operasyon. Maliban sa pag-aatas ng malalim na kasanayang medikal ni Tyr, mahalaga din ang pakikipagtulungan ni Heather. Itinaas ni Tyr ang isang thumb kay Heather. Noong nakaraan, isang makapangyarihang mandirigma ang kinailangan na kumayad ng kanyang mga buto upang maalis ang lason. Ngayon, nariyan si Tita Quelch na nagbukas ng kanyang tiyan at pinalabas ang kanyang bituka. Ako, si Tyr Summers, ay bihirang humanga ng sinuman, ngunit si Tita Quelch, isa ka sa kanila.
Isang pangunahing tauhang babae. Haha, tumawa ng malakas si Heather. Kung gayon, Little Tear, gagaling ba ako sa sakit na ito? Kaya mo, walang pag-aalinlangan na sagot ni Tear. Naalis na ang nasirang bituka at kapag bumaba na ang pamamaga, ipina-raise ita ng gamot na ibibigay ko sa iyo, maaari kang ganap na gumaling sa loob ng kalahating taon. Kung tungkol sa iyong liver cirrhosis, ito ay nasa maagang yugto pa lamang, kaya hindi magiging mahirap ang pagtrato nito sa loob ng isang taon, hindi bababa sa Tita Quelch, magiging fit ka bilang isang violin. Napabuntong hininga si Heather at masayang ngumiti. Little Tear, thank you so much. I'm not actually afraid of death, I just don't want my husband to be upset. Naiintindihan ko. Lumapit si Tear para ipasok si Heather at itinuro, kaka-opera mo lang, kaya huwag kang bumangon sa higa ng ilang araw at huwag kang gagalaw. Ngayong tapos na ang trabaho ko rito, kailangan kong kunin ang 7-petal lotus pabalik upang iligtas ang aking anak na babae. Little Tear, pwede ka bang bumisita kay Tita Quelch kung may oras ka? O baka pwede mong iwan ang address mo, at bibisitahin kita kapag gumaling na ako. Umiti si Tear at sinabing, Con City ng Riverdale Province. Pagkatapos nun, tumalikod si Tear at lumabas ng pinto. Si Carson, Old Halbert, at ang iba ay naghihintay sa labas ng may paghihirap sa loob ng mahigit 3 oras na ngayon. Mr. Summers, kamusta ang operasyon? Sagot ni Tear, it's very successful. Pero walang dapat mang istorbo sa kanya for 2 days. She needs rest. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Carson na malapit nang bumagsak ang mga luha. Halos lumuhad siya kay Tear, pero pinigilan siya ng binata. Gusto ko lang ng 7-petal lotus. Sa halip ay pumasok si Old Halbert sa silid upang tingnan sandali ang kalagayan ni Heather. Pagkatapos noon, tahimik niyang kinausap si Heather saglit bago bumalik sa labas. Sa sandaling isinara niya ang pinto, natuwa si Old Halbert at napabulalas na ito ay isang himala. Iniharap ni Old Halbert ang 7 talulot na lotus kay Tear nang may paggalang gamit ang 2 kamay. Bale mas bata pa sa kanya si Tear, parang junior ang ugali ng matanda ngayon. Kinuha ni Tear ang 7-petal lotus at itinapat ito sa kanyang ilong, huminga. Agad siyang tuwang-tuwa. Sa wakas ay nakuha na niya ang 7-petal lotus. Dahil sa pagmamadali ay agad na tumalikod si Tear para umalis na walang balak na magtagal pa. Mr. Summers, pakihintay. Gayunpaman, pinigilan siya ni Old Halbert. Umunat ang noo ni Tear at lumingon. Nasa table yung receta para kay Madam York. May iba pa ba? Nakapagtataka, nang inig ang katawan ng matandang Halbert at napaluhod siya sa harapan ni Tear na may malakas na kalabog. Ako, si Eric Halbert, ay mapagpakumbaba na lumuluhod sa harap ni Mr. Summers, umaasang tatawagan kitang Panginoon. Kung nasaksihan ng mga veteranong tradisyonal na manggagamot sa Celestial Empire Traditional Physicians Association ng eksenang ito, malaglag ang kanilang mga panga. Ang lalaking ito ay inapo ni Huatwo, tagapangulo ng Celestial Empire Traditional Physicians Association. Isang pambansang kilalang tradisyonal na manggagamot, isang pinarangalan na lektor sa Celestial Empire Traditional Medical Institution. Gayunpaman, nakaluhod siya ngayon na umaasang maging alagad ng isang binata sa edad na 20. Joke ba ito? Kabanata 182. Nagsisimula ang paghihiganti. Gayunpaman, hindi nagbibiro si Old Halbert. Siya ay patay na seryoso. Ang pag-aaral ng medisina ay hindi hinati ng mga bansa, lalo na hindi ayon sa edad. Ganap na napasuko ni Tear ang matandang ito sa edad ng mga ika-60 taon, ang nangungunang eksperto sa tradisyonal na industriya ng medikal ng Celestial Empire. Isinasantibi ang katotohanang napagaling ni Tear ang karamdaman ni Heather. Tapat na ang kanyang kaalaman at kasanayan sa pamamaraan ng bayan kay Needle upang mapaluhod si Old Halbert at tawagin si Tear na kanyang Panginoon. Gayunpaman, tinanggihan lang siya ni Tear. Wala akong oras o lakas para kumuha ng mga apprentice. Pagkatapos noon, kinuha ni Tear ang 7-petal lotus at umalis ng hindi lumingon. Naiwan ang matandang Halbert na mukhang naliligaw. Ang pakiramdam na iyon ay tulad ng isang regular na tao na nawawala ng $1 bilyong. Noon, malapit ng hating gabi. Si Tear ay nagmaneho pabalik sa Con City nang hindi humihinto. Hindi siya umuwi sa halip ay tinawag niya si Forrest sa botika ng Century Herb. Ang iba pang mga sangkap sa receta ay nakaipon na ng Century Herb.
Habang hawak ang 7-petal lotus, ginamit ni Tyr ang mga pasilidad ng parmasya at nagpalipas ng buong gabi bago tuluyang gumawa ng isang mangkok ng gamot. Mukhang liwayway na, at sumikat na ang araw. Hawak-hawak ni Tyr ang bag ng gamot habang dir-diretsong bumalik sa bahay. Tinusubukan pa rin ni Winifred, Helen, at ng iba pa na hanapin ang 7-petal lotus. 2 araw nang hindi natutulog ang buong pamilya. Master, bumalik ka na. Si Matthew ay naninindigan pa rin sa utos ni Tyr, nakabantay sa labas ng pinto ni Blair. Buksan mo ang pinto. Oo, guro. Dala ang gamot sa kamay, pumasok si Tyr sa loob at pinatayo si Blair bago pinakain ang likido. Pagkatapos noon, tinulungan niya si Blair na mahiga at tinitigan siya ng matiim, naghihintay ng reaksyon. Pagkaraan ng 2 buong oras, malumanay na binuksan ni Blair ang kanyang mga mata. Ang pamilyar na boses na iyon ay tumawag, Papa. Blair. Sa isang iglap, sa wakas ay makapagpahinga na ang malaking batong nakasabit sa loob ng puso ni Tyr. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Blair. Kinuha agad ni Tyr ang pulso niya. Panay ang pulso niya. Panay ang paghinga niya. Normal naman ang tibok ng puso niya. Niyakap ni Tyr si Blair sa kanyang mga braso. Blair, gising ka na. Papa, anong nangyari sa akin? Napakurap-kurap si Blair, nakatitig kay Tyr ng inosenteng mukha. Sagot ni Tyr, walang nangyari kay Blair. Natulog ka lang. Kinabukasan, dinala ni Tyr at ng pamilya si Blair sa ospital para sa isa pang full body check-up. Matapos matiyak na malusog si Blair, sa wakas ay makapagpahinga na ang pamilya. Sa gabi, gumawa si Helen ng isang malaking piging. Sa pambihirang pagkakataong ito, nagsalin siya ng isang baso ng alak bago nagsalin ng isa pa para kay Tyr. She sounded apologetic as she spoke. Tyr, those words that I've said to you in a fit of anger previous, you don't take it to heart, okay? Umiti si Tyr at nag-toast kasama ang kanyang biyenan. Ma, paano ako magagalit sa'yo? Yeah. Basta hindi ka magagalit. Halika, uminom tayong lahat mamayang gabi. Ang krisis na ito sa wakas ay nalutas ng ligtas. Ang buwan ay nakabitin sa langit. Tahimik na nakatulog si Blair, ngunit magkatabi sina Winifred at Tyr sa harap ng bintana, walang ganang matulog. Have a good rest. Ilang araw kang walang tulog. Habang tinitingnan ni Tyr ang haggard na estado ni Winifred, kumirot ang kanyang puso. Hindi ako makatulog, sagot ni Winifred. Tyr, mangyayari na naman ba ang ganito? Bahagyang natigilan si Tyr. Huminga siya ng malalim bago sumagot, tiyak na hindi na magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Talaga. Sa halip ay nagdududa si Winifred. Ang pangyayaring ito ay talagang natakot sa kanyang talino. Maniwala ka sa akin. Seryosong nakatingin si Tyr kay Winifred. Ako, Tyr Summers, ay nangangako na hindi ko hahayaang mangyari ang ganitong bagay sa pangalawang pagkakataon. Kung sino man ang maglakas loob na saktan ka o si Blair, sisiguraduhin kung mamamatay sila ng walang libingan. Sa pagkakataong iyon, sumambulat ang pag-alit na aura mula sa pagkatakot ni Tyr maging si Winifred. Siya ay tulad ng isang demonyo, naglalakad sa lupa na may labis na pagmamalaki, at sina Winifred Zia at Blair Zia ang kanyang hilaw na ugat. Kahit na ang isang dragon ay nagkaroon ng hilaw na nerbiyos, ang sino mang humipo sa kanila ay tiyak na mamamatay. Noong gabing iyon, isang mensahe ang naipost sa Regal Web. Ang Palace Master ng Regal Palace, si Tyr Summers ay nagutos na ipadala ang mga eksperto ng Regal Palace sa Asia at magtayo ng isang sangay na tanggapan na may layuning mahukay si Orpheus. Matagal bago na ipadala ang order, tumugon si Clifford. Kinaumagahan, nagpa siya ang Regal Palace na magpadala ng isang team na pinamumunuan ng isa sa 5 kings ng organisasyon, si Huon Yates, ang Southern King, sa Asia. Bagamat binanggit ni Pluto na si Orpheus ay ganap ng nakatago sa gabi, na maaaring kalimutan ng Regal Palace ang paghahanap sa kanila, walang pakialam si Tyr. Sa pamamagitan ng Haring Timog, si Huon Yates, na nanguna sa koponan ng personal at nakatalaga sa Asia, walang maaaring magkamali. Kahit na hindi mahanap ni Huon si Orpheus sa maikling panahon. Maaari niyang subukan ang 10 araw sa halip na 100 araw sa halip na 10, o kahit 1 taon sa halip na 100 araw. Balang araw, malilipol ang Regal Palace ang Orpheus. Tiyak na darating ang kabayaran para sa mga nangahas na hawakan ng anak ni Tyr Summer. Alas 8 ng umaga, maliwanag ang sikat ng araw. Pumunta si Tyr sa dealership ng kotse at bumili ng may tatak na saakyan sa cash bago ito ihatid sa kulungan ng aso.
Bandang alas 9, umalis ang sasakyan sa dog shed kasama ang dalawang karagdagang pasahero, sina Matthew Collins at Stephen Cole. Kuya Tier, okay na ba si Blair? Pagkapasok ay tinanong agad ni Stephen si Tier tungkol sa kalagayan ni Blair. Kahit na tinawagan niya si Helen kahapon para siguraduhin, nag-aalala pa rin siya. Naka-full body check-up na siya at halos gumaling na siya, sagot ni Tier. Malapit na bang gumaling ang mga nasugatang kapatid sa shed ng aso? Oo, tumango si Stephen. Yung may mga light injuries ay halos gumaling na. Binigyan sila ni Mr. Cheever ng halaga para makapagpahinga sila ng ilang araw ayon sa mga tagubilin mo. Ungol na sagot ni Tier. If you guys have the time, you don't have to keep staying in the dog shed. You should relax from time to time. Sa likod nila, tumawa si Matthew. Master, ang pagre-relax ay masyadong boring. Mas gusto ko ang pagsasanay. Tama, Master, sinabi mo dati na nakapasa tayo sa pagsusulit at matagumpay na na-promote. Ano ang ibig sabihin nito? Sabi ni Tier, kapag gumaling na ang mga kapatid sa dog shed na may malubhang pinsala at na-discharge na si Martin, sasabihin ko sa iyo. Tama, tulungan mo akong pumili ng dalawang kapatid mula sa dog shed bukas para protektahan sina Winifred at Blair. Walang problema. Sa ngayon, ang saysakayan ay mabilis na lumabas ng Con City patungo sa Prime City. Pinagmamasdan ni Matthew ang tanawin sa labas na may nalilitong ekspresyon. Master, saan mo kami dadalhin ni Steffi? Tinapakan ni Tier ang accelerator at sinabing may diin, to kill someone. Kabanata 183. Dapat mamatay si Charlotte Fisher. Ang panahon sa Tagaraw ay nagbago ng walang babala habang ang isang madilim na ulap ay biglang tumakip sa maliwanag na maaraw na kalangitan. Ang bilis ng ulan ay bumuhos ng malakas. Nang magmaneho si Tier at ang iba pa sa mga hangganan ng Prime City, ang buong lungsod ay nabalot ng makapal at dumadagindong na ulap. Basag. Ang kidlat ay kumislap sa walang laman na nagpanginig sa lungsod dahil sa mga ingay. Sa mga ulap sa itaas, naging madilim ang kalangitan. Dahil sa lakas ng kulog, ang sasakyan ay nagpatuloy sa mabilis na pagtakbo sa mga lansangan. Ang destinasyon nito ay ang mansyon ni Charlotte Fisher. Ang mga patak ng ulan ay nagsimulang bumagsak mula sa langit at hindi nagtagal ay naging isang malaking shower. Huminto ang sasakyan sa bakana ng mansyon ni Charlotte Fisher. Naunang bumukas ang pinto sa likod at pumunta si Matthew sa driver's seat na may dalang payong. Tinulak ni Tier ang pinto at lumabas, saka mabilis na hinawakan ni Matthew ang payong sa ulo. Anong ginagawa mo? Medyo nagulat si Tier. Hehe, Master, hindi ba palagi nilang ginagawa ito sa mga pelikula? Nagkataon lang na may nakita akong payong sa likod na free gift, kaya dinala ko dito para cool ka. Napatulala si Tier. Umanda ng 3 lalaki at sumulong sa ulan at naglakad patungo sa mansyon. Maya-maya, may lumabas ang 2 security guard sa building at humarang sa daan. Sino ang hinahanap nyo? Charlotte Fisher, malamig na sagot ni Tier at nagpatuloy pasulong. Pero pinigilan siya ng isa sa mga guard. Are you guys friends of the young miss? But you will need to wait first. We have to go in and inform the young miss. Otherwise, we'll be punished if we simply let anyone in. Hindi namin siya kaibigan. Biglang naging madilim ang tono ni Tier na para bang demonyong gumagapang palabas ng impyerno. Nandito ako para patayin siya. Basag. Isa pang kidlat ang bumungad sa kawalan. Natigilan ng gwardya na ito, saglit na hindi nakabawi sa katinoan. Sa pagkakataong iyon ay umikot na sa kanya si Tier na nasa harapan niya at naglakad papasok. Ang akala ng gwardya ay nakakita siya ng multo dahil hindi niya nakita kung paano siya napalibot ni Tier. Ang lalaki ay isang multo. Para patayin ang batang miss. Sa wakas ay natauhan na ang magkabilang gwardya at napabalikwas sila para habulin si Tier. Gayunpaman, hinaranggan ni Matthew ang kanilang daan sa kanyang napakalaking katawan. Inilahad niya ang magkabilang braso at mabilis na binuhat ang 2 gwardya. Mga hard guard lang kayo, hindi miyembro ng Fisher family, kaya ayaw ng Panginoon ko na mahirapan kayo. Run for your lives. Kung gusto nyong isuksok ang ilong dito, mag-ingat kayo sa inyong mga ulo. Pagkasabi noon, inihagis lang ni Matthew ang kanyang braso at napaatras ng ilang metro ang mga gwardya. Pagkatapos noon ay lumingon siya sa tabi ni Stephen habang sinusundan nila si Tier papasok sa bakuran ng mansyon. Hindi masyadong malaki ang mansyon. Pribadong mansyon iyon ni Charlotte at madalas siyang narito.
Nang pumasok si Tyr at ang iba pa sa sala ng mansyon, nakita nila si Charlotte na kumakain ng tanghalian. Siya ay nag-iisa ngunit nangangailangan ng isang buong mesa ng mga delicacy kung saan siya ay kumuha lamang ng maliliit na piraso ng bawat ulam. Isang kasambahay ang nakatayo sa tabi para pagsilbihan siya. Ang antas ng pagtrato at karangyaan na ito ay katulad ng isang emperador ng palasyo. What great luxury, Miss Fisher. To be able to enjoy so much food on your own, umalangaw-ngaw ang madilim na boses ni Tyr na may bahid ng panunuya sa kanyang tono. Dear Summer, natigilan si Charlotte nang bumalatay ang gulat sa kanyang ekspresyon. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong katapangan si Tyr na dumiretso sa kanyang mansyon. Tyr gave a faint simile, to think Miss Fisher still remembers me. What an honor, then, you should know why I'm here today. Let's settle that account where you've poisoned my daughter right now. Ibinaba ni Charlotte ang kanyang chopsticks. Naging malamig ang ekspresyon niya. Ha, Tyr Summers, nandito ka ba para kondenahin ako? Sino ka sa tingin mo para maglakas loob na kumilos ng masama sa teritoryo ko? May death wish ka ba? Malisyoso at puno ng kayabangan ang tono ni Charlotte, parang hindi karapat-dapat si Tyr. Agad na nagliyab sa galit si Matthew. Sino ka? Ingatan mo yung bibig mo kapag kausap mo ang master ko. Pagkasabi niyon, sinuntok niya ang isang kamao sa pader sa tabi niya. Kasunod ng isang malakas na kalabog, nabasag ang pader dahil sa suntok. Bahagyang lumaki ang mga mata ni Charlotte, medyo natakot sa pisikal na husay ni Matthew. Gayunpaman, ito ang kanyang teritoryo, kaya hindi siya natakot. Dear Summers, mayroon kang landas patungo sa langit, ngunit pinili mo ang mga pintuan ng impyerno. Dahil pumunta ka rito, hindi ka naaalis ng buhay. Mga bantay. Sa sandaling sumigaw si Charlotte, isang grupo ng mga bodyguard na nakasuot ng itim ang sumugod mula sa labas paloob ng mansyon. Lahat ay may hawak na armas, batman o punyal. Batay sa kanilang mga aura, lahat sila ay profesional na sinanay at hindi maihahambing sa mga regular na hoodlum. Para sa isang prestihiyosong pamilya sa Prime City tulad ng pamilyang Fisher, marami silang kaaway, sa ilalim man o sa itaas ng lupa. Kaya naman, upang maiwasan ang pagpatay at pag-atake mula sa kanilang mga karibal, ang mga miyembro ng pamilya ng naturang mga pamilya ay magkakaroon ng maraming bodyguard na nagpoprotekta sa kanila. Bukod sa mga bodyguard na ito, mayroon ding mga eksperto ang pamilyang Fisher na nagbayad ng magandang pera upang makalakom na nakatago sa paligid upang protektahan sila. Tinatimad na magsabi pa si Tyr. Tuluyan niyang hindi pinansin ang mga bodyguard na ito habang papunta siya kay Charlotte. Si Stephen at Matthew ay nagbibitak na ng mga buko. Hindi lang ang pamilya ni Tyr ang nagalit sa pagpapakain ni Charlotte ng lason kay Blair, kundi ganoon din ang galit nina Stephen at Matthew. Lalo na si Stephen. 2 araw na ang nakararaan, gusto niyang maghiganti sa pamilya ng Fisher, ngunit pinigilan siya ni Max, sinabing may naayos na si Tyr. Si Blair siya ang pinakamamahal na pamangkin ni Stephen. Nang walang anumang kalokohan, umungal sina Stephen at Matthew bago nag-iwan ng anino sa kanilang likuran habang sila ay sumugod patungo sa mga bodyguard ng pamilya Fisher. Bam! 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 Ang mga mapurol na tunog ng suntok ay nahalo sa dumadagindong na kulog na lumilikha ng kakaiba at kaakit-akit na himig habang tumutugtog ito sa kapaligiran ng mansyon ng pamilya Fisher. Sa kasalukuyang kakayahan sa pakikipaglaban ni Matthew at Stephen, ang mga bodyguard ng pamilya Fisher ay walang kapantay para sa kanila. Sa tagal ng ilang paghinga, ang 1/3 ng mga bodyguard na ito ay nahulog sa lupa. Ito, paanong posible? Si Charlotte, na puno ng kumpiyansa kanina, parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Sino itong 2 halimaw na dinala ni Tyr? Ang mga bodyguard na ito ay mga eksperto na tinanggap ng kanyang pamilya na may magandang pera, kaya bakit sila walang kapangyarihan sa harap ng 2 taong ito? Nagpatuloy si Tyr sa paghakbang patungo kay Charlotte. Lumalabas sa kanyang katawan ang nakamamatay na aura. Sa sandaling iyon, nararamdaman ni Charlotte na namamanhid ang kanyang anit. Para akong nanunood ng Grim Reaper na may dalang side habang dahan-dahan itong lumalapit sa kanya. Kabanata 184. Kahit sino ay hindi siya may iligtas. Napaatras ng isang hakbang si Charlotte dahil sa reflex. Mabigat na bakas ng takot ang tuluyang lumitaw sa kanyang mukha. Ang pakiramdam ng pagkahulog sa impyerno ay nagpatayo ng buhok sa kanyang balat. Tito Felix. Gayunpaman, nang malapit ng maabutin ni Tyr si Charlotte, bigla siyang sumigaw. Isang anino ang lumipad mula sa labas na parang kidlat.
Ang hitsura ng taong ito ay tila nagpababa ng temperatura ng hangin sa kanilang paligid. Sinong nandyan? Pagpasok, napansin siya ni na Matthew at Stephen. Kumunat ang noo ni Stephen na kakapadala lang ng bodyguard na lumilipad. Agad niyang hinawakan ang silhouette na iyon, naglabas siya ng suntok. Gayunpaman, ang mabigat na suntok ni Stephen ay madaling naiwasan ng kanyang kalaban at isang mabangis na atake ang ibinalik. Sampal. Walang kinikiling din ang hampas na ito sa dibdib ni Stephen. Tulad ng isang kulog, naramdaman ni Stephen na parang binasag siya ng isang malaking martilyo at ang kanyang katawan ay napaatras ng ilang metro. Steffi, nagulat din si Matthew. Isang mabangis na suntok ang ibinato niya sa taong ito. Muling umiwas ang lalaki bago inindayog ang paa kay Matthew. Mabilis na sinangga ni Matthew ang kanyang dibdib gamit ang kanyang mga braso. Sa isang iglap, naramdaman niyang namamanhid ang kanyang mga braso at napaatras din ang kanyang katawan. Ngayon na sina Matthew at Stephen ay dumaan sa masiglang pagsasanay sa dog shed, ang kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay lumago ng 12-dosenang mga tiklop. Ang dalawang lalaking ito ay itinuturing na ngayon ng mga eksperto na kayang harapin ang toneladang kalaban sa kanilang sarili. Lalo na si Matthew. Ang pagpapabagsak sa 12-dosenang gangster sa underground world ay hindi magiging problema para sa kanya sa kanyang mga katangian. Gayunpaman, ang dalawang ekspertong ito ay hindi kanais-nais bago ang bagong dating na ito. Dalubhasa ang lalaking ito. Isang tunay na eksperto. Ang pag-atake kay Matthew at Stephen ay nagkataon lamang. Ang pangunahing layunin niya ay iligtas si Charlotte. Sa isang iglap ay sumulpot siya sa harapan ni Charlotte na hamarang sa dinadaanan ni Tyr. Ito ay isang lalaki sa edad na 60. Maputi ang buhok niya at slim figure pero parang puno ng energy. Isang masamang aura ng kapangyarihan ang dumaloy mula sa kanyang pagkatao. Ang kanyang pangalan ay Felix Langton. Ngunit ngayong matanda na siya, marami ang tumatawag sa kanya bilang Tio Felix dahil sa ugali. Siya ay isang dalubhasa na malaki ang ibinayad ng pamilyang Fisher para protektahan sila sa mga nakaraang taon at palagi siyang inatas ang tiyakin ng kaligtasan ni Charlotte. Kahit noong ikinasal si Charlotte sa pamilya ng Hill ng Con City dati, patuloy siyang pinoprotektahan ni Uncle Felix sa dilim. Ang mga anak ng direktang kadugo ng mga kilalang pamilya sa Prime City ay karaniwang may ekspertong tulad niya na nagpoprotekta sa kanila sa dilim. Si Charlotte ang mansanas ng kanyang ama, ang mga mata ni Gary kaya inayos niya na manatili sa tabi ni Charlotte ang isa sa tatlong nangungunang eksperto sa pamilya. Ang Fisher Mansion ng Prime City ay hindi isang lugar kung saan maaari kang kumilos ng mabangis. Mayroon kang lakas ng loob na pumunta dito at atakihin ang ating batang si Miss ng walang pakundangan. Natatakot ako na hindi mo mararanasan ang magandang wakas ngayon. Matalas ang mga mata ni Felix at kitang-kita ang kanyang kakayahan. Pinandilatan niya si Tyr na parang patay na tao. Tito Felix, patayin mo siya. Ngayong nagpakita na si Felix, si Charlotte na kanina pa nagpapanik at malapit ng mahulog sa bangin ay bumalik sa pagiging mayabang. Sa nakalipas na mga taon, nang makaranas siya ng ilang pagtatangka ng pagpatay ng magkaribal na pamilya, nakita ni Charlotte si Felix na kumikilos ng higit sa isang beses. Kaya naman, naiintindihan niyang mabuti ang mga kakayahan ni Felix. Kung kumilos si Felix, maging Tyr Summers o Tyr Winters, mamamatay silang lahat. Nararamdaman ni Tyr ang malakas na aura ni Felix na lumalabas sa kanyang katawan. Pero, hindi ba sapat na eksperto ang napatay ni Tyr noong nasa range siya sa nakalipas na 6 na taon? Sino sa kanila ang hindi mas malakas kaysa sa Tito Felix na ito na nakatayo sa harapan niya? Sa loob lamang ng 6 na taon, ang bilang ng mga namumukod tanging eksperto na namatay sa kanyang mga kamay ay dapat na lumampas sa libo-libo man lang. Sa pakikipagdigma lamang sa Dark Totem noong 1 taon, napatay ni Tyr ang daan-daang superior na eksperto sa organisasyon ng kalaban ng mag-isa. Ano ang halaga ng Tio Felix na ito? Ako, si Tyr Summers, ay kukunin ang buhay ni Charlotte Fisher ngayon. Kahit si Jesus ay hindi siya mailigtas. Napuno ng kabaliwan at supremacy ang boses ni Tyr. Siya ay may likas na talino sa pagbibigay ng gayong pangangibabaw. Kalokohan. Napasigaw si Felix sa galit. Watch your tone, young man. Don't get too crazed. Kung hindi ako galit, maituturing pa ba akong binata? Humisi si Tyr. Maaliwala sa araw ang hangarin sa pagpatay sa kanyang mga mata. Hindi ka maaaring maging mapagkumbaba habang ako ay Diyos. Pagkasabi noon, biglang bumilis si Tyr, nag-iwan ng anino sa kanyang gising habang humaharap siya kay Felix. Isang mahinang ungol ang pinakawala ni Felix.
Inilipat niya ang enerhiya sa kanyang katawan at nagsimulang manginig ang kanyang mga manggas dahil sa umuugong na resonance. Eksperto talaga ang lalaking ito. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang kalaban sa pagkakataong ito ay isang halimaw. Nang makita ni Felix si Tyr na papalapit sa kanya, gagamit na sana siya ng solidong suntok para salakayin ang binata. Ngunit bago pa niya mailabas ang kanyang kamao, naramdaman niyang pumutok ang kanyang anit. Boom! Dumagundong ang kulog sa kanilang mga ulo. Hindi man lang masabi ni Felix kung paano siya inatake ni Tyr. Masyadong mabilis ang nangyari kaya hindi mahuli ng mata ang kanyang mga galaw. Ibinagsak ni Tyr ang palad niya sa ibabaw ng ulo ni Felix dahil sa pag-ataking ito ay nabasag ang bungo ni Felix. Sunod-sunod na nanlaki ang mga mata ni Felix na parang higanting kampana. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala. Ang kanyang isip ay sumabog sa isang malakas na ugong at ang kanyang mga mata ay pumutok. Umagos ang dugo sa bawat butas ng kanyang katawan. Sa isang malakas na kalabog, bumagsak ang matigas niyang katawan sa lupa. Patay na si Tito Felix. Ang eksenang ito ay bumulaga sa langit. Na-freeze si Charlotte sa lugar na parang poste na kahoy. Nakatayo ang bawat balahibo sa balat niya. Anong nangyayari? Si Uncle Felix ay isa sa 3 nangungunang eksperto sa kanilang pamilya. Ang paglalarawan sa kanya bilang hindi magagapi ay hindi isang pagmamalabas. Pero bakit, bago pa man siya makagalaw ay natalo na siya ni Tyr? Isang bangungot lang ba ito? Habang nakatulala pa si Charlotte ay lumapit sa kanya si Tyr. Mayroon pa rin siyang walang kapintasang gwapong mukha at ang tila mahinang frame. Mukhang harmless ang lalaki. Ngunit sa ngayon, sa mga mata ni Charlotte, ang mukha ni Tyr ay kahawig ng isang nakakatakot na demonyo. No. Tyr, I'm sorry. It's my fault. I shouldn't have harmed your daughter. Let me apologize to you. You can't kill me. I'm the batang miss ng pamilya Fisher. Nang maramdaman ni Charlotte ang nakakapanghinayang nakamamatay na aura mula sa katawan ni Tyr, naramdaman ni Charlotte na parang nahulog siya sa isang sinaunang hukay ng yelo. Nagsimula siyang gumala, humihingi ng awa at gusto pang lumuhod kay Tyr. Gayunpaman, huli na ang lahat. Tulad ng sinabi ni Tyr, dapat siyang mamatay ngayon. Kahit sino ay hindi siya mailigtas. Isa pa, kahit sino na nagpoprotekta sa kanya ay nabasag ng ulo ni Tyr. Isang madugong kislap ang sumilay sa mga mata ni Tyr. Ang iyong mga kasalanan sa simula ay hindi naging dahilan ng kamatayan. Ngunit sa lahat ng mga bagay na hindi mo dapat ginawa, sinaktan mo ang aking anak. Pagkasabi nun, sinampal ni Tyr si Charlotte sa mukha. Wala siyang pinigilan sa isang sampal na ito. Basag. Hindi pa nakakabawi si Charlotte. Gayunpaman, sa kanyang takot, nakita niya ang kanyang sariling likod. Kabanata 185. Lungga ng lobo. Kasunod ng isang kalabog, bumagsak sa lupa ang matigas na katawan ni Charlotte. Ang kanyang katawan ay nakaharap sa itaas, ngunit ang kanyang mukha ay nasa lupa. Pero si Tyr ay hindi nagpahuli kay Charlotte ng isa pang sulyap. Para sa kanya, ang pagpatay ng tao ay parang pagtapak sa langgam. Sa kabilang banda, ang mga bodyguard ng pamilya Fisher ay pinababa ni Stephen at Matthew. Ang ilan ay agad na namatay, ang ilan ay malubhang nasugatan, habang ang iba ay nakahiga sa lupa, nanginginig. Sabihin sa amo ng iyong pamilyang Fisher na tayo ang magiging Con City ng Riverdale Province. We welcome you to take revenge anytime, bulong ni Stephen sa mga bodyguard sa sahig bago sila tumalikod ni Matthew at sinundan si Tyr palabas. Sa labas, katatapos lang ng tag-ulan na bagyo. Ang mga maitim na ulap ay nagkalat at ang sikat ng araw ay sumikat. Si Tyr at ang iba pa ay nagmaneho pabalik sa Con City, umalis ng mabilis sa pagdating nila. Pagbalik ng sasakyan sa dog shed, 1:00 na ng hapon. Maliwanag na araw noon, ngunit ang kulungan ng aso ay nasa isang gulo. Kasama sina Matthew at Stephen, tinulak ni Tyr ang pinto at pumasok. Noon, may kabuoang 10 tao sa kulungan ng aso, marami sa kanila ay nakabenda pa. Gayunpaman, ginagamit na ngayon ng mga taong ito ang kanilang mga pamamaraan upang sanayin ang kanilang sarili. Nakipag-away sila sa isa't isa, nakipaglaban sa mabangis na battlehounds, o nag-squats habang binubuhat ang 50-kilogram barbell. Marami sa kanilang mga sugat ang pumutok. Umaagos ang dugo, ngunit ni isa sa kanila ay walang gustong tumigil. Matapos ang kanilang pakikipaglaban sa 2 miyembro ng Orpheus, ang mga taong ito ay dumanas ng matinding suntok sa kanilang pagpapahalaga sa sarili.
Kaya naman, wala na silang pakialam kung araw o gabi ang kanilang pagsasanay. Nang makita ito, napangiti si Tyr sa loob. Bukod kay Martin at sa tatlo pang kapatid na nasugatan ng husto, ang iba ay narito lahat, sa palagay ko, sabi ni Tyr habang nag-headcount. Tama iyan. Kasama sina Matthew, Stephen, at ang iba pang apat na nasugatang kapatid na hindi pa bumabalik, mayroon na ngayong 10 tao sa kulungan ng aso. Tuwang-tuwa si Tyr sa bawat isa sa kanila. Everyone, stop! Pumakbang si Stephen at sumigaw. Nang marinig nila siya, puminto ang lahat at tumingin sa entrance out of reflex. Maya-maya, nakita nila si Tyr at ang dalawa pang lalaki sa pintuan. Agad na itinigil ng grupo ang kanilang mga aktibidad at nagtipon doon na magalang na binati si Brother Tyr. Tumango si Tyr. You're all outstanding. Simula ngayon, ang lugar na ito ay hindi na tinatawag na dog shed. Natigilan ang lahat. Napakamot ng ulo si Matthew na may nalilitong ekspresyon. Master, kung hindi ito kulungan ng aso, ano ito? The Wolf's Den. Nagpalitan ng tingin ang grupo, hindi makahuli. Maya-maya lang ay maririnig na ang ingay ng mga dumadagandong na truck mula sa labas ng kulungan ng aso. Puminto ang dalawang truck. Bumukas ang pinto para makita ang toneladang hola na nakaayos ng magkadikit. Nasa mga kulungan ng mga lobo at Tibetan Mastiff. Nakuha talaga nila. Ang kanilang mga mag-aaral ay reflexively dilat sa eksenang ito. Ngunit sa sumunod na segundo, napuno ng pananibik ang mga mata ng lahat. Tumalon si Max mula sa truck kasama ang ilang malalaking lalaki sa hila habang papunta siya kay Tyr. Brother Tyr, contact with the Southern Breeders has been established. They will start provide us with a batch of wolves and Tibetan Mastiffs every week pero medyo mataas ang presyo. Maglilipat ako ng 100 milyon sa iyong card. Ipaalam sa akin kapag hindi ito sapat. Para kay Tyr, hindi problema ang anumang problemang malulutas sa pera. Malinaw na natakot si Max sa 100 milyon. Kuya Tyr, this is too much. Ang pera na ito ay hindi lamang para sa pagpaparami ng mga lobo at Tibetan Mastiff. Habang nagsasalita siya, lumingon si Tyr sa mga miyembro ng Wolf's Den. Para din sa mga wolf cubs na ito. Max Cheever, I trust in your work. From now on, the Wolf's Den is officially in your hands. Hindi namamalaya na itinuwid ni Max ang kanyang likod, nakaramdam ng pagkaantig. Salamat, Kuya Tyr, sa iyong tiwala. Ako, si Max Cheever, ay tiyak na walang pagod at gagawin ang aking makakaya. Tumango si Tyr. Muli niyang iniskan ang mga miyembro ng Wolf's Den. Mula ngayon, ang lugar na ito ay tatawaging Wolf's Den. Lahat kayo ay nakapasa sa pagsusulit at matagumpay na na-promote. Kapag bumalik si Martin at ang iba pang malubhang na sugatan ng mga kapatid, magsasagawa ako ng tuloy-tuloy na labanan upang matukoy ang inyong mga ranggo. Kung mas malakas ka, mas mataas ang iyong ranggo. Kung mas mataas ang iyong ranggo, mas maraming pera, katayuan, karangalan, at dignidad ang matatanggap mo. Sana ay panatilihin ninyong lahat ang salitang ito sa inyong mga puso. Ang Lobos Den ay langit para sa malakas, impyerno para sa mahina dito, ang lakas ay isang karangalan. Hanggat hindi mo ako bibiguin, hindi rin kita pababayaan. Ako, Tyr Summers, ginagarantiyahan kita ngayon na balang araw, dadalhin ko kayong lahat sa mundo ng summit. Upang hayaan kang tingnan ang tanawin ng mundo mula sa itaas. Sa ngayon, si Tyr ay tulad ng isang multi-level na pinuno sa marketing. Patuloy niyang itinanim ang kanyang mga paniniwala at mithiin sa mga miyembro ng Wolf's Den habang lahat ng tao dito ay matagal nang naniniwala sa tuntunin ng paggalang sa malakas. Nang marinig nila ang pagsasalita ni Tyr, kumulo ang dugo ng lahat sa kilig. Kuya Tyr, number 0 ka pa rin ba? May nagtanong. Tama. Number 0 na ako. Pero kung sino man sa inyo ang makakatalo sa akin, ibibigay ko sa kanila itong posisyon ni 0. Ang mga miyembro ng Wolf's Den ay muling nagkagulo. In the future, I will be here frequent. You guys can challenge me anytime. Dagandong. Mahabang iyak ang umalingaw-ngaw sa itaas ng Wolf's Den na parang umaalulong na mga lobo. Bilang pagsunod sa kahilingan ng mga miyembro, agad na pinapasok ni Max ang 3 lobo sa Wolf's Den para sa isang trial run. Pagkatapos nito, tinawag ni Tyr si Max sa farmhouse. Max, oras na para baguhin ang sukat ng farmhouse na ito. Makukuha mo ang pera mula sa akin kung hindi ito sapat ngunit kailangan ng mga bagay na maabot ang aking ninanais na resulta. Sige.
Mabilis na tumango si Max at sinabing, huwag kang mag-alala, kapatid na Tyr, nakagawa na ako ng mga kinakailangang kontak. Sa loob ng ilang araw, darating ang isang dalubhasang pangkat ng konstruksyon upang gawing lugar ng pag-aanak ng mga lobo at Tibetan Mastiff ang lugar na ito. Gayunpaman, bilang pagsasaalang-alang sa pagkakaiba ng klima sa pagitan ng Hilaga at Timog, medyo magtatagal bago makumplito ang mga pasilidad. Walang nagmamadali, sabi ni Tyr habang inilabas ang kanyang telepono at pinadalhan si Max ng link ng website. Ang mga taong ito sa Wolf's Den ay nangangailangan ng aktwal na karanasan sa labanan upang maitalaga mo sa kanila ang ilang mga misyon. Pinuksan ni Max ang link at nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ang Dark Web. Maaari kang tumanggap ng mga assassination at mercenary missions mula sa buong mundo dito. Kuya Tyr, ito. Ngumiti si Tyr. Para maging makapangyarihang nilalang ang mga miyembro ng Wolf's Den na ito, kailangan nila ng aktwal na karanasan sa labanan. Sa bingit ng kamatayan lamang mailalabas ng isang tao ang kanyang buong potensyal. Naintindihan naman agad ni Max ang intensyon ni Tyr. Tumango siya at sinabing, huwag kang mag-alala, Kuya Tyr. Alam ko na ang gagawin. Oo. Tumalikod si Tyr, tinapik siya ng mariin sa balikat. Then, Max Cheever, Nemesis is in your hands. Nemesis, natarante si Max. Gayunpaman, ngumiti lang si Tyr. Balang araw, mauunawaan mo rin ang kahulugan ng salitang ito. Kabanata 186. Ang nagagalit na Gary Fisher. The mansion ng Fisher sa Prime City. Nang makatanggap si Gary Fisher ng balita tungkol sa pagpatay sa kanyang anak, nagkulong siya sa kanyang pag-aaral ng ilang oras. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nawalan ng kanyang anak na babae. Ito ay isang kaso ng pagluluksa ng isang magulang sa maagang pagkamatay ng kanyang anak. Sa buhay, walang higit na kalungkutan kaysa dito. Halos 5 oras ay nakalok ang pinto ng study ni Gary. Walang nakakaalam kung ano ang ginagawa niya sa loob. Wala ring nang ahas na pumasok at mangistorbo sa kanya. Si Gary Fisher ay may 2 anak na lalaki at isang anak na babae. Hindi tulad ng ibang mga tao sa kanyang henerasyon, hindi kailanman pinapahalagahan ni Gary ang lalaki kaysa babaeng supling. Si Charlotte ang apple of his eye. Dahil bata pa, hahayaan ni Gary si Charlotte na gawin ang gusto niya. Kahit na si Charlotte ay naninindigan na magpakasal sa Hill family ng Con City, hindi siya pinigilan ni Gary. Nang maghiwalay sina Charlotte at Chris mamaya at gusto nang bumalik sa Prime City, hindi kailanman sinabi ni Gary ang anumang bagay. Pero ngayon, patay na itong mahal niyang anak na babae. Hindi dahil sa isang sakit, ngunit dahil siya ay pinatay sa pamamagitan ng kamay ng isang maliit na buhay na tila walang anumang katayuan o background. Tinabi pa na siya ay mula sa isang maliit na lugar tulad ng Con City. Iisipin na ang lalaki ay may lakas ng loob na dalhin ang mga tao sa Fisher Manor sa Prime City at patayin ang kanyang anak na babae. Sa mga sandaling ito, nagngangalit si Gary. Nakatayo sa labas ng pinto ang 2 anak ni Gary. Ang kanyang pangalawang anak na lalaki, si Leon Fisher, at ang kanyang pangatlong anak na lalaki, si Ryan Fisher. Kasalukuyang kinokontrol ng 2 lalaking ito ang halos 80% ng negosyo ng pamilyang Fisher. Maging ito sa ilalim o sa itaas ng lupa, malaki ang impluensya at prestihiyo ng magkapatid. Para sa pamilyang Fisher na umunlad hanggang dito at masiguro ang trono ng pinakadakilang pamilya ng Prime City, ang mga kakayahan at pamamaraan ng magkapatid na ito ay may malaking papel. Sa ngayon, nakatayo sa pintuan sina Leon at Ryan na may nakakakilabot na ekspresyon. Ang kanilang nakatatandang kapatid na babae na pinatay ay nagdulot din ng matinding dagok sa kanila. Ipasok mo si Kevin Lowe dito. Sa wakas ay tumawag ang boses ni Gary mula sa loob ng study. Madilim at paos ang boses niya. Sa labas, isang miyembro ng Intel team ng pamilya Fisher, si Kevin Lowe, ay nakaluhod sa lupa, nanginginig. Tinanong ka ni Itay. Pumasok ka, patuloy na minamasahe ni Leon ang kanyang mga templa habang mahinang nagsasalita. Gayunpaman, nanatili si Kevin sa kanyang mga tuhod, hindi nangangahas na gumalaw ng 1 pulgada. Alam niyang malaki ang problema niya sa pagkakataong ito. Kung papasok siya sa loob, hindi maganda ang magiging wakas para sa kanya. Second young master, iligtas mo. Iligtas mo ako. Nanginginig si Kevin habang nakatingin kay Leon na minamasahe ang kanyang mga templo. Nakiusap siya, ikalawang young master, lagi akong naglilingkod sa ilalim mo. So you know that you serve under my second brother also.
Nung pinagawa ka ng ate ko, bakit hindi mo sinabi kay second brother? Biglang naglabas si Ryan. Kumuha siya ng vase sa tabi niya at binasag iyon sa ulo ni Kevin. Sa tatlong anak ni Gary, si Charlotte ay itinuturing na may kaila-hilakbot na ugali. Gayunpaman, mas malala si Ryan kumpara sa kanyang nakatatandang kapatid na babae. Ang lalaking ito ay masasabing lubusang brutal. Ngayon, ang malaking bahagi ng lakas ng pamilya Fisher sa underground na mundo ay nasa pangangalaga ni Ryan. Bagamat 27 pa lang siya sa taong ito. Sa underground world ng Prime City, kahit na ang mga dakilang leader na nasa eksena sa loob ng 10 taon ay kailangang tawagin siya bilang Master Ryan. Pumasok ka dyan, kung hindi, papaluan ko ang ulo mo ngayon din. Hindi na naglakas loob na magsalita pa si Kevin. Umangon siya at nanginginig na itinulak ang pinto ng study. Sa loob ng study, patuloy na hinihimas ni Gary ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Parang pilit tinatago ng lalaki ang luha sa kanyang mga mata. Pagpasok sa loob, napaluhod si Kevin kasabay ng pagkulog at patuloy na nakadapa kay Gary. Old Master, I really didn't involved in this. Forgive me. Please forgive me. I didn't know things will come to this also. Noon, nasabi ko na kay Young Miss ang bigat ng isyu na ito, ngunit hindi siya nakikinig. Agad namang nagmakaawa si Kevin. Ramdam na ramdam niya ang sarili sa bingit ng pagbagsak. Inalis ni Gary ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha. Sa pagkakataong iyon, nakakagulat siyang kalmado. Napakatahimik na walang kahit anong ekspresyon. 5 daliri ang nagsimulang tumugtog sa mesa sa tuloy-tuloy na ritmo. Kevin, huwag kang kabahan. Sabihin sa akin ang buong kwento ng pangyayaring ito nang hindi nag-iiwan ng kahit isang detalye. Bakit biglang nagngangalit si Tear Summers at sumalakay sa Prime City para kitilin ang buhay ng aking anak? Alam ko ang salungatan niya kay Charlotte, ngunit hindi ito sa lawak na hindi niya kayang tiisin ang kanyang pag-iral. Nang sabihin ito ni Gary, ang tono niya ay parang tubig. Walang bakas ng galit ang narinig ni Kevin sa tono niya. Parang may matandang kaibigan na may malalim na kausap sa kanya. Gayunpaman, hindi nito mapapanatag si Kevin. Matapos maglingkod sa pamilya Fisher sa loob ng maraming taon, alam na alam niya ang personalidad ng kanyang matandang amo. Kung mas kalmado si Gary, mas malaki ang galit sa kanyang puso. Sa sobrang takot ni Kevin, nanginginig siya habang nagsasalita. Wala siyang lakas ng loob na itago kay Gary ang tungkol sa pagdating ng grupo ni Pluto sa Prime City at kung paano nilaso ni Charlotte si Blair Zia. Matapos siyang pakinggan ay huminga ng malalim si Gary. Kevin, matagal na, sinabi ko na sa iyo, at binalaan ko na rin si Charlotte na nasa crucial time tayo. Malapit nang magsimula ang malaking proyekto ng pamilya na iyon. Kaya, sa panahong ito, hindi ako papayag sa sino man sa inyo na para manggulo sa labas. Pero ang lakas ng loob mong tulungan ang batang si Miss na makipag-ugnayan sa mga mersenaryo mula kay Rain para harapin ang Tear Summers na iyon. Agad na nagpatira pa si Kevin at sinabing, Old Master, nagkataon lang ito. Ang grupo ng mga tao na iyon ay naglalayo na kay Tear Summers sa simula. Siguradong matagal nang nakatira si Tear Summers sa Rain bago bumalik sa Con City ngayong taon. Noon, sinabi ko rin sa batang si Miss na hindi madaling target si Tear pero hindi siya nakikinig. Sa wakas ay lumitaw ang pagsimangot sa mapayapang ekspresyon ni Gary. So Kevin, you're saying that my daughter, Charlotte's death, was her fault? Is that it? Kinilig si Kevin at mabilis na sumagot, Old Master, I don't mean it this way. Kung ganoon, anong ibig mong sabihin? Biglang inabot ni Gary ang kamay sa drawer ng desk niya at naglabas ng baril, itinutok kay Kevin. Kevin, maraming taon ka nang nagsilbi sa ilalim ng pamilyang Fisher, hindi ba? Normally, medyo maaasahan ka sa trabaho mo, pero bakit nagmalfunction ang utak mo pagdating sa crucial moments? Since your brain isn't nagtatrabaho, pagkatapos ay manalangin sabihin, ano ang silbi ng pag-iingat ng iyong ulo? Natakot si Kevin sa labas ng kanyang talino. Old Master, for the sake of my service to the Fisher family for so many years, forgive me this once. Tama. You've served under my Fisher family for so many years. At least may credit ka, kahit hindi accomplishments. For the sake of that, I'll give you a quick end. Bang! Kabanata 187. Isang talam. Hindi nilagyan ng silencer, napakalakas ng putok ng baril.
Sa sobrang lakas, bumukas ang isang butas sa ulo ni Kevin at agad itong nahulog sa pool ng sarili niyang dugo. Nakatayo sa labas ng pinto, sina Leon at Ryan ay walang kamalay-malay na umiling. Nang ibalik ni Gary ang baril sa loob ng drawer, sa wakas ay lumitaw ang mga bakas ng kalungkutan sa kanyang mukha. Charlotte, sinabi ko na sa iyo na magsisimula na ang napakalaking proyekto sa Prime City, kaya hindi ka dapat padalos-dalos. Bakit hindi ka nakinig? Kapag naging matagumpay ang proyekto, gaano kahirap para sa iyo na paaligan si Tear Summers, ngayon nawala ang iyong buhay dahil dito. Pinuksan ni Gary ang pinto ng kanyang study at lumabas. Agad namang inutusan ni Leon na nasa labas ang dalawang katulong na pumasok sa silid-aralan upang maglinis habang nakasunod naman ito sa likuran ni Gary. Makulimlim ang langit sa labas. Magsisimula na ang pagbuhos ng ulan. Nakatayo si Gary sa gitna ng bakuran, nakatitig sa madilim na ulap na iyon sa kalangitan, na nakaramdam din ng bigat ng loob. Bakit? Napakalayo na nila. Hindi napigilan ni Ryan ang galit na galit. Ang kanyang noo ay natatakpan na ngayon ng mga ugat at siya ay naglulendag. Pare, dadalhin ko ang ilang lalaki sa Con City. Kailangang mamatay si Tear Summers at ang kanyang buong pamilya. Hindi nagbibiro si Ryan. Sa katunayan, nang marinig niya na ang kanyang kapatid na babae ay pinatay ni Tear, tinipon niya ang kanyang mga tauhan at handa nang salakayin ang Con City. Si Leon na ang pumipigil sa kanya, sinabing kahit gusto niyang maghayganti, kailangan muna niyang makuha ang pagsang-ayon ni Gary. Huminga ng malalim si Gary na parang tinitimbang ang pros and cons. Matagal nang nabuo ang sama ng loob sa pagitan ng pamilyang Fisher at Tear Summers. Batay sa dating paraan ng pag-uugali ng pamilya Fisher, hahayaan sana ni Gary si Charlotte na magpadala ng mga tao upang sirain si Tear. Ngunit dahil hindi pa opisyal na nagsisimula ang proyektong iyon, pinigilan ni Gary ang sarili. Gayunpaman, pinamunuan na lamang ni Tear ang kanyang mga tauhan sa Prime City at pinatay ang kanyang anak na babae. Walang sino man ang posibleng makatiis nito. Dalhin ang iyong mga tauhan sa Con City. Gusto kong maalis si Tear Summers at ang kanyang buong pamilya, sabi ni Gary. Nako, nawalan siya ng katwiran dahil sa pagkamatay ng kanyang anak. Siya ang apple of his eye. Kahit na ang pagpapaubaya ni Gary ay binuo ng proyektong iyon, hindi na niya kayang tiisin pa. Kitang-kita sa mukha ni Ryan ang pagpatay na hangarin. Pare, titipunin ko kagad ang aking mga tauhan. Pero agad namang pinigilan ni Leon si Ryan. Third kuya, teka. Second brother, anong ibig mong sabihin dito? Napakunot ng luaw si Ryan. Sa kanilang tatlo, si Leon ang pinakamakatuwiran. Umarap siya sa kanyang ama at sinabing, pare, mahigit 1 taon na naming inihahanda ang proyektong iyon. Kakapasok lang namin sa pinakakritikal na panahon at anumang oras ay maaaring ilunsad ang proyektong iyon. Ito ay isang bagay na pinlano ng ating pamilyang Fisher kasama ng ang pamilyang Griffin at ang pamilyang Layton kapag nagsimula na ito. Hindi na kayang bayaran ng ating pamilya ang anumang kapahamakan. Ang mga ekspresyon ni Gary at Ryan ay naging sobrang pangit. Second brother, do you think this is the time to be considering this? Our sister is dead. Murdered by that Tear Summers. Kahit na kaya mong tiisin ito, hindi ko kaya. Naiinis si Ryan sa pag-aakalang walang puso ang pangalawa niyang kapatid sa sinabi nito. Gayunpaman, pagkatapos mag-isip-isip si Gary, lumingon siya kay Leon at nagtanong, may ideya ka pa ba? Tumango si Leon, at sumagot, pare, dapat na gawin ang paghihiganti para kay sister. At tulad ninyo, hindi ko matitiis si Tear Summers na nabubuhay pa sa planetang ito ng isang araw. Sa makatuwid, dapat mamatay ang lalaki. Hindi lang siya, kundi ang kanyang buong pamilya ay dapat ding mapahamak. Ngunit upang harapin siya, hindi natin mapapakilos ang lakas ng ating pamilya. Kung ganoon, anong plano mo? Tanong ni Ryan. Isn't it obvious? I think you're all blinded by the desire for revenge. Our Fisher family has money, power, connections, and the ability to give someone a bright future. Hence, why should we need to use our own kamay para harapin si Tear Summers? Sagot ni Leon. Tila nabawi ni Gary ang kanyang katinoan. Ibig mong sabihin, Ama, napakahusay mo dati sa estratehikong paggamit ng kapangyarihan. Kung sasabihin ng ating pamilya, 12-12 ng mga tao sa Con City ang lalapit upang paboran tayo. Sa madaling salita, hindi ba ang mundo sa ilalim ng lupa ng Con City ay sapat na upang harapin ang isang Tear Summers? Narinig ko na ang kasalukuyang hari sa ilalim ng lupa ng Con City ay tinatawag na Noah Lee, sabi ni Leon.
Isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Ryan. Noah Lee. Narinig ko na siya dati. Pinanggit ng isang kapatid ko na sinusubukan nitong palawakin kamakailan ang kanyang impluensya sa Prime City. Tapos na yon. Agad na sinabi ni Ryan, pare, aalis ako kaagad sa Con City para hanapin si Noah. Pero pinigilan siya ni Leon. You're too aggressive, so I'll go instead. You guys can relax and stay here to take care of sister's funeral. I guarantee that during sister's wake, I'll bring 4 out the heads of their Summer's entire family to pay her. Huling paggalang. Natahimik sandali si Gary bago tumango. Sige, ituloy mo na ang nabanggit mo. Magmadali ka at mag-ingat. I'll let Gooden go with you to ensure your safety. Tulad ni Uncle Felix, si Gooden ay isa sa 3 nangungunang eksperto sa pamilya Fisher. Sa kanyang kabataan, ang lalaki ay isang mabangis na mersenaryo kay Rain. Minsan, dahil sa isang pinsala mula sa isang misyon, si Gooden ay halos nahulog sa mga kamay ng isang kaaway. Si Gary ay nagkataon na nasa Rain para sa mga negosasyon sa negosyo at gumastos ng halos $10 milyong upang iligtas ang kanyang buhay. Pagkatapos noon, tinanggap ni Gooden ang imbitasyon ni Gary at naging bodyguard ng pamilyang Fisher. Ang lalaking ito ay higit na malakas kaysa kay Uncle Felix na nagre-rango sa numerong 2 sa mga upahang hitmen ng pamilya Fisher. Sa tuktok ng listahan ay isang dalubhasa na nagngangalang Aaron Fisher. Siya ang malayong kamag-anak ni Gary. Ang pagkakaroon ng pagsasanay ng martial arts mula sa murang edad, ang kanyang lakas ay umabot sa isang bagong antas. Ngayon, si Aaron ay itinuring na tagapangalaga ng pamilyang Fisher. Kahit na bilang padre de pamilya, kailangan pa rin ni Gary na magpakita ng paggalang kay Aaron. Nagulat si Leon. Pare, kaya kong alagaan ang sarili ko sa paglalakbay na ito. Hindi na kailangan pang samahan ako ni Gooden. Gayunpaman, mahigpit na sagot ni Gary, hayaan mo na lang siyang sumama sa iyo. For safety purposes, nawala na ako ng anak na babae at hindi ko intensyon na mawalan pa ng anak. Kung may nangyari sa iyo, mababaliw ako. Sige, walang nasabi si Leon. Huminga siya ng malalim at tumango. Relax, father. Hindi ko hahayaang makita ni Dear Summers ang susunod na araw. Banata 188. Gooden. Nang gabing iyon, nagmaneho si Leon sa Con City kasama si Gooden. Si Gooden ay lampas ng kaunti sa 40 at may nakakatakot na pulang peklat sa kanyang noo. Kahit na siya ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, dahil sa ugali, palagi siyang nakasuot ng berde na nagbibigay sa kanya ng isang dominante at walang awa na gilid. It's just a mere Dear Summers. I can simply go over and kill him for you. Bakit kailangan pang dumaan sa ganoong problema? Tanong ni Gooden. Mababa at mabigat ang boses niya. Sumagot si Leon, Tito Gooden, maaaring hindi mo alam, ngunit ang Dear Summers na iyon ay lubos na sanay. Dati, nakatira din siya sa Rain, at ilang araw lang ang nakalipas, pinatay niya ang isang grupo ng mga mersenaryo mula kay Rain. Nagtaas ng kilay si Gooden. So, sinasabi mo na isang dating mersenaryo, hindi ako kapare sa kanya. Nang mapagtantong nagkamali siya sa pagpili ng mga salita, humigop si Leon ng malamig na hangin. Kahit bilang pangalawang young master ng Fisher family, nanginginig pa rin siya kapag kaharap si Gooden. Hindi siya natatakot kay Gooden, ngunit tiyak na hindi niya gusto ang aura na pinalabas ng lalaki. Tito Gooden, nagkakamali ka, nagmamadaling paliwanag ni Leon. Malapit nang ilunsad ang proyekto sa Prime City, at hihingin namin ang tulong mo at ni Tio Aaron pagdating ng panahon. Bago mangyari iyon, ayaw ni tatay ng anumang gulo. Kaya, bakit natin ilalabas ang malaking baril para sa isang maliit na prito? Kailangan lang nating kunin ang mga aso sa Con City upang isagawa ang simpleng gawaing ito ng pagharap kay Dear Summers, kaya hindi na kailangang problemayan si Uncle Gooden para dito. Ipinagpatuloy ni Gooden ang paglalaro ng bala sa kanyang kamay na nagsasabing, as you wish. Pero nabalitaan kong pinatay ni Dear Summers si Felix Langton. Buhay ni Felix. Si Gooden ay isang makapangyarihan sa labanan. Ganyan ito noong kabataan niya at nanatili pa rin kahit tumanda na siya. Palubog na ang araw nang malapit na ang takip silim. Sa loob ng isang marangyang restaurant, nagpareserba si Leon ng isang malaking mesa ng masasarap na pagkain. Si Leon at Gooden lang ang nasa private room. Ang una ay nakaupo sa mesa, habang ang huli ay nakatayo sa bintana, nakatingin sa labas.
Maya-maya lang ay tinulak ang pinto at pumasok si Noah na may kasamang ilang subordinate. Kakapasok pa lang niya ay tumunog ang mapanuksong boses ni Leon, "Anong engranding pasukan, Boss Lee? Ang dami mong dinala na lalaki. Natakot ka siguro na lumunin kita." Natigilan si Noah. Mabilis siyang lumingon sa kanyang mga nasasakupan at sinabing, "Get out. Who said you guys could follow me in?" Agad na umatras ang kanyang mga tauhan sa silid at isinara ang pinto sa likuran nila. Bati ni Noah kay Leon bago umupo. "Narinig ko ang iyong dakilang pangalan, Young Master Fisher. Maaari ko bang malaman kung ano ang nagbunsod sa iyo na pumunta mula sa Prime City para salubungin ako?" Marahang nagtaas ng kilay si Leon. "Siyempre, nandito ako ngayon na may dalang magandang balita, Boss Lee." "Magandang balita?" Naguguluhang tanong ni Noah. Wala siyang anumang pakikitungo sa pamilyang Fisher noon. So, para biglang sumulpat si Leon Fisher na nagsasabing may good news siya, hindi ba biro lang? Ngunit bagaman natutuwa ito kay Noah, hindi niya ito ipinakita. "Young Master Fisher, please be direct. Ako, si Noah Lee, ay isang bastos na tao, kaya hindi ako mahilig magpatalo." "Oo naman." Tumanggo si Leon. "Kung ganoon nga ang kaso, ako, si Leon Fisher, ang direktang sa iyo. Bilang kasalukuyang pinuno ng underground world ng Con City, may kilala ka bang tao na nagngangalang Tear Summers?" Tear Summers. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Noah. Hindi lang niya kilala si Tear, isa lang siyang aso bago ang lalaking iyon. Nang mapansin ang pagbabago ng kanyang ekspresyon, nakangiting sinabi ni Leon, "Nakikita mo ang iyong reaksyon, Boss Lee, malamang narinig mo na ang lalaking iyon. Siguradong sikat ang lalaking iyon dito sa Con City." Hindi sigurado si Noah sa totoong intensyon ni Leon, kaya hindi siya naglakas loob na sumagot ng walang ingat o ilantad ang relasyon nila ni Tear. Gayunpaman, matagal nang nasa eksena si Noah, kaya madali niyang mahawakan ang gayong mga sitwasyon. "Narinig ko na siya dati at nag-iwan siya ng malalim na impresyon," sagot ni Noah sabay tango. "Namatay si Kerim Zachary sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Hindi ko man personal na kilala si Tear Summers, salamat pa rin sa kanya na nakuha ko ang posisyon ko ngayon. Maaari ko bang malaman kung bakit siya biglang pinalaki ni Young Master Fisher?" Nagdilim ang ekspresyon ni Leon. Sa tuwing naaalala niya ang pagkamatay ng kanyang kapatid na babae, nararamdaman niya ang bola ng galit na nagbabantang sasambulat mula sa kanyang dibdib. Imposibleng sugpuin ito. Kaninang umaga lang, nagdala si Tear Summers ng ilang lalaki sa Prime City at pinatay ang aking nakatatandang kapatid na babae, si Charlotte Fisher, sabi niya. Nang marinig ito, isang buzzing sound ang sumabog sa isip ni Noah. "Ano? Dinala ni Tear ang mga lalaki sa Prime City kaninang umaga at pinatay si Charlotte Fisher. Hindi ba ito masyadong mapangahas?" Saglit na nagulat si Noah sa sinabi ni Leon. "Ito ay tunay na mapangahas. Si Charlotte Fisher ang batang miss ng prestihiyosong pamilya Fisher ng Prime City. Paano magkakaroon ng lakas ng loob si Tear na basta-bastang dalhin ang mga tao sa Prime City at patayin siya? Siguradong galit na galit ang buong pamilya ng Fisher ngayon." Nang muli siyang tumingin kay Leon, bakas ang takot sa mukha ni Noah. "Anong balak mo, Leon Fisher? You're not trying to ask me, Noah Lee, to deal with Tear Summers for you, are you? You're kidding. Are you mental? Kung ang pamilya Fisher mo ay gustong maghiganti, just ipadala mo ang mga tauhan mo kay Tear. Bakit mo ako hinanap?" Napangiti si Leon kay Noah. "Boss Lee, narinig ko sa aking nakababatang kapatid na nakapunta ka na sa Prime City, at nakilala mo ang mafia boss ng underground world ng ating lungsod, tama ba? Noon pa man ay gusto mong palawakin ang iyong impluensya sa Prime City. Tama ba ako?" Napabuntong hininga si Noah. Nagkatotoo ang kanyang mga takot. Nag-aalok ngayon ang lalaking ito. Bago pa makasagot si Noah, tumanggi si Leon na bigyan siya ng pagkakataong magsalita. "Ang aking pangatlong kapatid na lalaki, si Ryan Fisher, ay may lubos na awtoridad sa underground na mundo ng Prime City. Boss Lee, kung gusto mong palawakin ang iyong impluensya sa ating lungsod, masisiguro ko sa iyo na sa pamilyang Fisher na maghahanda ng daan para sa iyo, ikaw ay magiging matagumpay at hindi magagapi sa Prime City." Isang tuyong tawa ang pinakawalan ni Noah. Talagang naisip niyang palawakin ang kanyang impluensya sa Prime City. Gayunpaman, walang libreng pagkain sa mundong ito. Kahit na ang karneng ito ay ibigay sa kanya sa isang pilak na pinggan, maglalakas loob ba siyang kumain?
Hindi siya nagsalita dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Gayunpaman, patuloy siyang pinipilit ni Leon. Dahan-dahan siyang bumangon at ipinatong ang dalawang kamay sa mesa habang nakayuko, mahinang ngumiti kay Noah. Boss Lee, binibigyan kita ngayon ng one-way ticket para sa tagumpay. Kailangan mo lang akong bigyan ng isang maliit na pabor. Kasimple lang iyon. Gusto kong maalis si Tear Summers at ang kanyang buong pamilya. Bilang underground na hari ng kanlungsod, dapat madali para sa iyo, tama ba? Kabanata 189. Kaaya-ayang kooperasyon. Talagang tama si Leon. Bilang underground na hari ng Con City, gaano man kahusay ang kanyang target, walang problema si Noah sa pakikitungo sa sinuman dito. Kung gusto ni Leon na makipagrelasyon siya sa iba, papayag siya kaagad. Kung tutusin, kung ang isang mafia boss na tulad niya ay makakakuha ng suporta ng prestihiyosong pamilyang Fisher sa Prime City, ang kanyang kinabukasan ay walang limitasyon. Tulad ng kung paano nakuha ng pamilyang Hill ang suporta ng pamilyang Fisher noon. Sa loob lamang ng 2 taon, sila ay naging nangungunang kumpanya ng real estate ng Con City. Ang mga pakinabang ay hindi maisip. Si Noah ay namamatay na kaibiganin ng pamilyang Fisher, ngunit mayroon ba siyang lakas ng loob? Ang sagot ay natural na hindi. Bilang alaga ni Tear, kahit na hindi lubos na alam ni Noah kung gaano kaitikot si Tear at kung gaano kahusay ang kanyang background, nagkaroon siya ng malabong ideya. Kalimutan ng pamilya ng Fisher ng Prime City, kahit na ang mga elite sa Timog, mga elite sa Hilaga, at posibleng mga elite ng Kabisera ay hindi maihahambing sa Tear. Kaya naman, ang sagot sa isip ni Noah ay isang matatag na hindi, "Young Master Fisher, tungkol dito, patawarin mo." Sasabihin na sana ni Noah na, "Patawarin mo ako dahil hindi ako makasunod," nang bigla niyang naramdaman na bumaba ng ilang degrees ang temperatura ng kwarto. Ang kanyang tingin ay hindi sinasadyang lumipat kay Gooden na nakatayo sa bintana. Nakasuot ng green shirt ang matipunong lalaki. Sa simula pa lang, hindi na nagsalita ang lalaking ito. Para siyang estatwa, nakatayo doon, hindi kumikibo. Sa sandaling iyon, kitang-kita ni Noah ang dahan-dahang paggalaw ng mga kamay ng lalaki patungo sa kanyang baywang. May nakatagong sandata doon at sulok na bayonet. Isang sandata na ginamit ni Gooden sa loob ng halos 20 taon. Alam ng Diyos kung gaano karaming dugo ng mga tao ang nabahira ng talim na iyon sa buong taon. Si Noah ay isang veterano. Nararamdaman na niya ngayon ang nakamamatay na aura na lumalabas sa katawan ni Gooden. Ito ay ang pakiramdam ng napipintong panganib. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Noah na ipinanganak mula sa survival instinct na nabuo niya sa mga taon niya sa mundong ito sa ilalim ng lupa, hindi ako makakatanggi. Kung tumanggi ako, tiyak na mamamatay ako. Walang alinlangang kakaiba ang lalaking nakatayo sa kanyang tapat. Kahit na maraming mahuhusay na subordinate si Noah na nagbabantay sa labas ngayon, hindi nila mailigtas ang kanyang buhay. "Young Master Fisher, tungkol dito, patawarin mo ako sa hindi ko kaagad nasagot sa iyo. Ang trade involving murder is illegal after all. Can you give me some time to consider?" sabi ni Noah. Dahil dito, agad na itinigil ni Gooden ang kanyang pagkilos sa pagguhit ng triangular na bayanita. Leon, nawalan na siya ng pasensya. His tone sounded harsher as he said, "Ako, si Leon Fisher, ay simpleng tao. Kung hindi tayo magkaibigan, magkaaway tayo. Kaya, kung hindi mo ako mabigyan ng kasiyasyang sagot, magagalit ako." Isa na itong banta ngayon. Nakaramdam si Noah ng lamig sa kanyang gulugod. Takot na takot siya na baka biglang kumilos ang lalaking nasa bintana at puputulan ang kanyang lalamunan. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang takot bilang isang mafia boss, si Noah ay nagkaroon ng lakas ng loob. Mabilis na nag-isip ng countermeasure ang isip niya at hindi nagtagal, nagkaroon siya ng ideya. Isa itong blessing in disguise. Marahil, ito ay isang pagkakataon para sa kanya upang pumailang lang sa tagumpay. At sa tagumpay, hindi niya sinasadya ang pamilyang Fisher, ngunit kay Tear Summers. Sige na, huminga ng malalim si Noah at tumayo. Dahil si Young Master Fisher ay lumapit sa akin, ito ay natural na magiging karangalan ko. Ako ay handa na maglingkod sa iyo. Ngunit Young Master Fisher, kung makumplito ko ang gawain ito, kailangan kong nasa iyong pangangalaga sa Prime City sa kinabukasan. Huwag kang mag-alala. I have always been a man of my word.
Nang makitang pumayag si Noah, ngumiti si Leon at binuhusan siya ng isang baso ng alak bago nagsali ng isa para sa kanyang sarili. Kung gayon, Boss Lee, ipagdiwang natin ng maaga ang ating pagtutulungan. Masaya akong makatrabaho ka. Nag-toast sina Noah at Leon bago matapos ang kanilang inumin. Dahil naayos na ang negosyo, nagpatuloy sila sa pag-iinumin at daldalan habang kumakain. Young Master Fisher, siguradong pagod ka sa paglalakbay dito. Ngayong gabi, maaari kang ganap na mag-relax dito. I'll get my men to clear out the best club para ma-welcome ka namin ng maayos. Tumango si Leon. Kung gayon, ako na ang bahala sa iyo, Boss Lee. Natural lang yan. Pagsapit ng gabi, pinalamutian ng mga makukulay na ilaw ang kalangitan. Sa loob ng isa sa mga high-end na entertainment club ni Noah, nag-e-enjoy sina Leon at Gudan. Hindi man lang sila nag-alala tungkol sa plano ni Noah laban sa kanila. Tulad ng makapangyarihang mga Diyos, nag-alinlangan sila na maaaring paglaruan sila ng mga mortal. Hindi masisisi si Leon sa kanyang kayabangan. Ito ay kung paano ang mga bagay ay kahit sa ang probinsya, ang kabisera nito ay palaging magiging sentro ng kaunlaran. Kaya, maging ito sa lokasyon, kasaganaan, o iba't ibang mga index, ang mga ito ay higit na hihigit sa iba pang maliliit na lungsod. Kaya, ang mga kilalang tao mula sa Prime City ay palaging magiging mapagmataas, dahil ang mga dignitaryo ng mga menor de edad na lungsod ay alipin lamang sa kanilang mga mata. Ngayong gabi, sina Leon at Guden ay nasisiyahan sa kanilang sarili sa kanilang mga pusong nilalaman. Sa pinakahuling hating gabi, dadalhin ni Noah si Tyr Summers at ang kanyang buong pamilya dito para salubungin sila. Walang ibang posibleng wakas. Noong una ay gusto ni Leon na patayin na lang ni Noah si Tyr para maiwasan ang mga alalahanin sa hinaharap. Gayunpaman, hindi niya kayang lunokon ang kanyang galit para sa lalaking pumatay sa kanyang nakatatandang kapatid na babae. Kaya naman, gusto niyang gawin ito gamit ang sarili niyang mga kamay. Ang pagpatay kay Tyr sa pinakamasakit na paraan. Doon lamang malulutas ang kanyang galit. Samantala, katatapos lang ng hapunan ni Tyr at ng kanyang pamilya. Si Helen at Winifred ay naghuhugas ng mga pinggan habang si Tyr ay nakikipaglaro kay Blair. Maya-maya lang, tumunog ang phone niya. Naglalakad papunta sa balcony sa labas, sinagot niya ito. Ano ito? Si Brother Tyr, ang pangalawang young master ng Prime City, si Leon Fisher, ay hinanap ako ngayong gabi. Gusto niyang alagaan kita, sabi ni Noah, gamit ang pinakamaikling paraan para ipaliwanag ang sitwasyon kay Tyr. Tumawa si Tyr. Nasaan itong Leon Fisher ngayon? Mabilis na sagot ni Noah, he's in one of my club. Nagkunwari akong pumayag na pigilan siya. Kuya Tyr, please give me your instructions. Dahil hiniling niya na hulihin mo ako, pumunta ka dito, sabi ni Tyr. Pero Kuya Tyr, parang may dinala si Leon. Dapat ba akong maghanda ng maaga? No need. You just have to do as they said. Come over at 10. I need to coax my daughter to sleep. Sige, Kuya Tyr. Pinaba ni Tyr ang telepono at tumingin sa buwan sa langit. Madilim ang gabi noon. Isa pang gabi para sa pagpatay. Kabanata 170. Pinagtaksilan tayo ni Noah Lee. Sa club, medyo lasing si Leon. Dito sa Con City, nagayos si Noah ng welcome fit para sa isang emperador. Natuwa si Leon. Sa ngayon, napapaligiran siya ng mga dilag na kasama niyang nagtotoast. Hinailan niya ang isa sa mga ito sa kanyang mga bisig at nagsimulang kumilos. Sa tabi niya, si Guden ay nakaupo ng tuwid na parang isang sundalo. Marahil ay edad na ang hindi na siya naging komportable sa mga ganitong kapaligiran. Sa una, may ilang mga dilag ay proactively lumapit sa kanya upang makipag-chat at uminom sa kanya. Ngunit pagkatapos na makita ang kanyang walang pakialam na pag-uugali, unti-unti silang lumayo. Kaya, lahat ng mga batang babae ay dumagsa sa paligid ni Leon, habang si Guden ay tila wala sa lugar. Uncle Guden, ayaw mo ba sa ganitong environment? Gusto mo bang bumalik sa hotel at magpahinga muna? Magiliw na tanong ni Leon bilang konsiderasyon kay Guden. Gayunpaman, hinawakan ni Guden ang kanyang baso habang sinusuri niya ang lugar. Nanatili siyang tahimik, hindi sumasagot kay Leon. Ang kanyang personalidad ay palaging kakaiba na bihirang sino man ang makakaalam sa kanya. Young Master Fisher, insensitive talaga ang tiyuhin na ito. Huwag na natin siyang pansinin at ituloy ang paglalaro, sabi ng isang bata at magandang babaeng punong abala habang isinandal ang maalinsangan niyang katawan sa katawan ni Leon.
Alam niyang kilalang tao ito, kaya gusto niyang gumanap ng maayos. Sa impyerno kasama ka. Biglang sinaboy ni Leon ang inumin sa mukha ng dalaga bago ito sinampal. Sino ka sa tingin mo para kutsain ang Tito Guden ko? Dahil sa biglaang galit ni Leon, natahimik ang ibang mga babae. Agad na napaluhod sa takot ang dilag na nagsalita kanina. I'm sorry, young Master Fisher, I didn't mean it that way. Tumahimik ka. Hinablat ni Leon ang bote ng alak at binasag ito ng malakas sa ulo ng dilag, dahilan para mahulog siya sa lupa sa isang iglap. Si Guden na kanina patahimik ay biglang tumayo. Pagtingin kay Leon, naglabas siya ng dalawang salita, let's go. Pagkatapos noon, hinailan niya si Leon sa braso at tinungo ang pasukan ng club. Natarante si Leon. Tito Guden, ano bang nangyayari sa'yo? Ang saya-saya natin, bakit tayo aalis? Kung ayaw mo sa mga babaeng ito, itataboy ko agad sila. Sabay-sabay tayong uminom ng masarap, hiling niya sa pagkalito. Pagtingin sa kanyang relo, idinagdag niya, halos alas 11 na. Dapat tapos na si Noah sa kanyang pagtatapos. Tatawagan ko siya at magtatanong. Gayunpaman, umiling si Guden, pinagkanulo tayo ni Noah Lee. Ano? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Leon. Mabilis siyang umiling. Uncle Guden, hindi ka ba masyadong sensitive? Kahit na si Noah ay may tapang na isang oso, hindi siya maglalakas loob na ipagkanulo tayo. Hindi na nagpapaliwanag si Guden kay Leon. Muli niya itong hinaila sa braso at binilisan ang pagpunta sa pintuan. Bago sila makarating sa pintuan, nakita nila ang ilang tao na papasok. Ang kalbo na nangunguna ay ang kanang kamay ni Noah. Sa pagkakataong iyon ay may galang na ngiti ang suot ng kalbong lalaki. Young Master Fisher, anong ginagawa niyo? Hindi ka ba nagsasaya dito? Kailangan mo bang dalhin kita sa ibang club o baka kumuha ka ng ibang batch ng mga babae? Gayunpaman, kaagad pagkatapos niyang magsalita, inilabas ni Guden ang tatsulok na bayonet mula sa kanyang baywang. Sa bilis ng kidlat, agad siyang humarap sa kalbong lalaki, sinaksak ang bayonet sa kanyang tiyan. Napakabilis ng lahat na walang makapag-react sa oras. Maging si Leon ay nagulat din. Nagluwa ang kalbong lalaki ng isang subo ng dugo. Ngunit ang masakit na ekspresyon ay mabilis na naging mabagsik. Sinusubukang tumakas ni Leon Fisher. Tigilan mo siya. Ang isang pangungusap na iyon ay parang bolt out of the blue. Tama si Guden. Pinagtaksilan sila ni Noah. Sa isang iglap, 12-dosenang nakasuot ng itim na matipuno ang lumitaw mula sa paligid ng club. Bawat isa sa kanila ay may hawak na sandata. Bahagyang kumunat ang noo ni Guden, malinaw na sa mukha niya ang hangarin sa pagpatay. Hinawakan niya ng isang kamay si Leon habang iniindayog ang bayonet sa kabilang kamay. Para itong lobo sa loob ng kawan ng mga tupa habang patuloy na umaatake sa mga matipunong lalaki sa paligid niya. Sa ilang paghinga lang, natalo niya ang isang dosenang tao. Tulad ng inaasahan ng numero 2 eksperto ng pamilya Fisher. Siya ay walang awa at mabilis. Sa ngayon, ang malalaking lalaking ito ay hindi man lang makapantay kay Guden, huwag na siyang pigilan. Nagawa ng matandang lalaki na patayin ang kanyang daan sa isang madugong landas at akayin si Leon palabas ng club. Siyempre, hindi ibig sabihin na ang mga lalaking ito ay walang laban kay Guden kung sila ay magkakasama. Sa halip, natakot silang lahat nang masaksihan nila ang kanyang kalupitan. To the point na walang nang ahas na pigilan sila pagkatapos noon. Sa labas ng club, isang kabilugan ng buwan ang nakasabit sa kalangitan. Nang tumangala si Leon sa buwang iyon. Nakita niya ang isang bakas ng pula ng dugo, siya ay namumula sa galit habang lumingon sa malalaking lalaki na nagmadaling lumabas ng club ngunit hindi nang ahas na lumapit. Sabihin mo kay Noah Lee na dahil nang ahas siyang ipagkanulo ako, si Leon Fisher, patay na siya. Bukas, bibisitahin siya ng aking pamilyang Fisher at mamamatay siya sa isang pangit na kamatayan. Gayunpaman, sa sandaling sinabi ito ni Leon, isang sasakyan na kakahinto lang sa kalsada ang nagbukas nito. Isang mapanuksong boses ang umalangaw-ngaw mula sa sasakyan, Leon Fisher, sa tingin ko ay hindi ka magkakaroon ng pagkakataong masilayan ang araw bukas. Ang nagsalita ay si Noah Lee. Kasunod niya si Tier Summers. Nanginginig ang bawat pulgada ng katawan ni Leon. Umabot na sa kumukulo ang kanyang galit. Great, well done. You have some nerve, Noah. You dare go against Prime City's Fisher family. I can guarantee you now that you will die a tragic death. Not just you, but the whole underground society of Con City will be buried kasama ka.
Isang mahinang boses ang umalangaw sa labi ni Tyr, how arrogant. Kahit na ang South River King ng iyong Prime City ay hindi kasing galing mo, di ba? Ang pamilyang Fisher. Basura. Lalong sumimangot si Leon. Tumingin siya kay Tyr na may madilim na ekspresyon at nagtanong, sino ka, brat? How dare you insult Prime City's Fisher family? May death wish ka ba? Yehe. Singgal ni Tyr na titig kay Leon na parang tulala na nakatingin, Leon Fisher, di ba? Di ba sabi mo pumunta ka dito specifically para maghiganti sa akin? Pero hindi mo man lang ako kilala. Nakakatuwa ka talaga.